Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ko ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo yung 10 plants ko na inaalagaan ko dito na never kong nakitaan ng mga mealybugs, mga kung ano-anong mga insects. Kaya mas maganda siyang alagaan or depende naman kasi sa atin kung saan natin sila nilalagay. Halos lahat naman ng halaman natin na kunyari, magaganda naman yung plants na pinagbilhan mo sa kanya tapos nagkakaroon ng mga mealybugs dahil dun sa pinaglagyan mo siguro yon, or depende rin talaga kung ano yung klimang nare-receive ng plants na yon. So mas maigi talaga pagka ang plants natin, kung gusto mong mas maalagaan sila, mas less sa pest or yung sa mga insects, ay ilagay natin sila sa mahangin na pwesto, sa hindi masyadong kulob, sa hindi masyadong malaking paso, sa hindi laging basang potting mix para hindi siya magkaroon ng mga fungus gnats, mga molds or amag-amag or yung mga parang kuto-kuto na tinatawag or yung parang scale, yon yung hindi pala parang scale talaga. Doon natin maiiwasan na magkaroon sila ng mga ganon pagka hindi masyadong laging basa yung potting mix. Pero sa lahat ng plants na naalagaan ko dito sa akin, ito yung 10 plants na hindi ko talaga nakitaan kahit sa ang pwesto ko ilagay, kahit medyo kulob-kulob na yung pinaglagyan ko sa kanya, hindi ko sila nakitaan ng mga insects. Number 1 na plants ay, syempre, unahin na natin to. Na-invade na tayo nitong mga ano na to. Na-invade tayo kasi sobrang laki niya. Laki kasi nito, parang ilang mukha ko to, 5 ata, 5 mukha ko. Ayan, ang gustong-gusto ko pa dito sa ano na, itong tawag dito, monstera ko na to. Ang laki-laki niya, tapos, kahit direct sunlight talagang tolerate niya kahit na, ayan variegated siya ng bonggang-bongga. Diba itong Pi Constellation na yan ay, hindi ko talaga akalain tapos nakapaso pa siya. Ayan malaki naman yung paso ko. Tapos hindi masyadong malalim yung potting mix or hindi masyadong, anong tawag dito? Hindi masyadong marami yung potting mix na nilagay ko sa kanya. Ay naku ti, ang tibay niya talaga sa ulan ng ti, tsaka sa initan. Kahit direct sunlight talaga hindi siya na ano. Yung ano ba yun? Yung, asa na ba yun? Ito. Ito, nilagay ko to dito. Wala pang ilang araw, sunog-sunog na talaga yung mga dahon. Nauubos yung mga dahon niya. Nasunog, ayan Pero, siya, antibay niya. Sabi ko sa inyo, minsan hindi ko to nakitaan ng mga, kung ano-anong mga insect, pesticide. Hindi ko siya inisprayhan ng kung ano-ano. Ay parang na-sprayhan ko naman ata to ng 7, pero never ko siyang nakitaan ng may mga langgam-langgam, mga ganon. So maganda yung potting mix ko siguro sa kanya. Tapos maganda rin siguro talaga yung pinagpwestuhan ko sa kanya. Maganda kasi sa kanya, itong lumaki na to, nung lumaki na itong baby na to, nag-unfurl siya nung direct sunlight na talaga yung itong mother plant ko na to. Kaya siguro talagang kinikere niya talaga yung ganun kasi doon na siya lumaki sa direct sunlight. Pero kung siguro nabigla siya sa ano, kasi inunti-unti ko lang din to sa direct sunlight. So ganun yun lang gawin nyo. Kahit nakapaso siya, kasi marami ako nakikitang mga nakapasong monstera, kahit hindi tycoons, kahit yung mga ordinary lang yung ganyan. Marami ako nakikita niyang nasusunog, lalo na pag nakapaso. Pero pagka inunti-unti mo namang introduce sa sunlight, ay naku ti, di ka magsisisiti. Ito yung buhay na paliwanag na nagda-direct sunlight siya morning hanggang tanghali hanggang hapon, direct sun sa talaga sa pwestong napaglagyan ko sa kanya. Hindi ko yun sinasadya kasi ang yung malaki kong ang tawag dito, kalimutan ko, black prince. Yung malaki kong black prince nung tinanggal ko, dapat kasi nasi-shadean siya noon. Tapos unti-unti nung tinanggal ko yung black prince, ako lang nakita na naka-direct pala siya. Kaya maganda rin sa mga plants natin na nadadirect sun sila kahit papano, kahit morning sun pa yan or afternoon sunlight pa yan, nadadirect sun sila or nakaka-receive sila ng direct sunlight kasi less na yung mga insects or pests sa kanila na dumidikit kasi nga meron silang panlaban doon kasi matibay yung mga dahon nila, matibay yung mga stem nila at bukod pa doon, naiinitan kasi yung potting mix nila, hindi laging basa yung potting mix. So, less talaga sila sa mga kung ano-anong mga fungus gnats kasi naiinitan sila. Number 2 na plants na hindi ko nakitaan ng mga pest or less pest talaga sa plants na to ay itong black CZ ko dito. 3 piraso to. Nung nabili ko to, 1 piraso, tapos pinag-propagate ko lang hanggang sa nagkaroon na sila ng mga dahon. Nagkaroon sila. Kahit 1 leaf propagation ay magta-thrive sa kanya.
Itong Black CC na to, sobrang tibay nito kahit i-directsan mo siya. Pero syempre, pag i-directsan mo itong mga Black CC, dahan-dahan lang din. Same dito sa mga Monstera na to. Dahan-dahan lang siya kasi pag binigla mo din, mabilis lang din siyang masunog. Kahit anong plants naman, pag binigla mo siyang directsan, masusunog sila. So, yung Black CC na to, maganda sa kanya, matibay sa loob ng bahay, indoor, matibay din siya sa outdoor, mapa-direct sun or less sa sun. Kasi, pwede mo siyang indoor ng hindi tinatamaan ng araw ng 2 months to 3 months, okay na okay lang sa kanya, hindi siya mamamatay. Kahit i-overwater mo nga siya, okay na okay lang sa kanya. Kasi hindi siya agad-agad namamatay, hindi agad-agad nalulusaw yung mga bulb niya sa loob. Kasi nagkakaroon niya ng mga bulb eh. Parang yung kamote-kamote. Tapos ang maganda sa kanya, kahit 1 leaf propagation, ay gustong-gusto ko yun, nagkakaroon ng talagang bulb yung 1 leaf propagation. Tapos, pag naglabas sila ng stem nila, isang mahabang stem, tapos maraming dahon yung lumalabas. Isahang labas na talaga yung mga dahon nila. Matagal nga lang, pero worth it naman kasi isang labas ng mga stem nila, kasama na yung mga dahon, madaming dahon. Tiyaga lang talaga, or hindi ka dapat maiinip sa kanya, kasi worth it naman yung paglabas ng mga dahon niya. Ang ganda, kasi kulay green yung lalabas sa kanya, hanggang sa pamatured ng pamatured yung gilid ng mga dahon niya, or yung underlining, ay magiging black na siya hanggang sa lahat na maging black. Ang cute ng mga dahon niya. Dati hindi ko siya na-appreciate kasi ang mahal-mahal niya nun. Pero nagaganda na rin ako sa kanya kasi kakaiba siya, kasi black nga siya. Pero hindi ko masyadong na-appreciate. Nung nagkaroon ako ng 1 leaf lang, tapos dumami, mag-propagate na ako na nag-propagate. Mas cute siya pagka marami yung display mo. Mga 3 piraso, kasi pag isa lang parang hindi masyadong appreciable, parang ganon. Parang hindi ko siya masyadong na-appreciate nung isa lang siya. Nung dumami siya, na-display ko sa kanya, cute na ako sa kanila. Number 3 na plants na very good sa mga, or hindi nagkakaroon ng mga pest sa akin dito sa pwesto ko, ay itong mga peacock aglaw ko, yung mga white peacock ko dito. Kailan ko ba ito binili? Nung nakaraan ata, 2 to 3 months ata yung binili ko nito. Tapos, bumili ulit ako ng panibago nung nakaraang buwan ata yun. Hanggang ngayon, yung mga yung mga naiwan sa akin dito, o yung mga dati pang pika ko dito, white pika ko dito, ay hindi pa rin nagkakaroon ng mga mga insects. Hindi ko nakitaan ng mga insects. Yung mga, madalas kasi yung mga aglaw natin, nagkakaroon sila ng mga kuto-kuto, or yung mga steel na tinatawag kadalasan, 'di ba? May mga aglaw na ganun. Lalo na pagka laging basa yung potting mix, lalo na kung laging mamoist doon sa pwesto ng pinaglagyan natin sa kanila. Hindi sila namamatay, pero nagkakaroon sila ng mga ganun. Yun ang ganito kay yung kay peacock naman, hindi siya nagkakaroon ng ganun. Siguro kasi bakit ba? Hindi naman dahil sa mahangin lang yung pwesto na pinaglagyan ko. Ayun, nilagyan ko siya ng elevate. In-elevate ko siya. Hindi ko siya nilagay sa yung lapag lang, kasi sa lapag ang tawag dito sa lapag lang, kasi isprehan mo ng tubig yun, nagtatalsikan yung mga tubig, tapos laging nababasa yung potting mix. Doon din nagkakaroon ng mga scale pag laging basa yung aglaw. Di nga sila namamatay, yung parang dumi naman ng galing sa lapag ay napupunta naman sa plants. So doon din nagkakaroon ng mga scale. Tapos gustong-gusto kasi ng mga scale yung mga madudumi, mga laging basa, mga laging parang may yung langaw, yung doon din yung nagkakaroon ng mga ganon. Pag yung, ay bangaw, yung maliliit na parang langaw din na ikot ng ikot, bangaw yun. Yun yung gustong-gusto ng mga scale. Doon nagkakaroon ng mga mga fungus gnats, kasi nagkakaitlog-itlog na doon ng mga fungus gnats pag madumi yung pwestong pinaglagyan mo ng aglaw. So mas maganda ilagay natin sila sa elevate sila, yung hindi masyadong nababasa yung ilalim, hindi masyadong madumi yung ilalim, yung malinis lagi yung paligid nila, para maiwasan yung mga insects. Number 4 na plants na very good sa mga pest na hindi ko nakikita ng mga pest, ay itong mga pothos kong neon pothos. Kasi mga manjula ko nagkakaroon ng mga ganun eh. Yung mga parang maliliit na pest, yung anong tawag doon, may tawag doon eh. Maliliit na uod, ninangat-ngat sila. Pero syempre depende rin yun sa pinagpwestuhan mo. Madalas kasi etong neon pothos na to, pwede mo siyang i-direct sunlight. Mas gumaganda yung variegation niya. Parang nagkakaroon siya ng mga chunky mga sports variegation pagka nasa initan siya. Pero wag mong bibiglain syempre. Pagka magda-direct ka ng ng pothos, yung hindi masyadong mabilisan, or hindi masyadong maghapon agad.
kailangan unti-unti lang. Tsaka syempre kahit na matibay naman sila sa direct sun, pagka totally sobrang init talaga ng alas 12, hindi rin maiiwasan na masusunog sila kahit pa inano mo na sila, tinrain mo na sila. Kasi may mga ganong halaman, lalong higit pagka iba yung init ng tanghaling tapat. Diba nag-iiba-iba kasi yun, kasi parang ngayon nag-climate change na, iba na yung init ng tanghaling tapat, sobrang hapdi na sa balat. Same din sa plants, nasusunog din sila pagka hindi nila kinakaya yung sobrang init. So yung ano natin, mas maganda pa rin i-shaded na iinitan ng kaunti, pero hindi buong maghapon. Yung mga neon, mas gumaganda sila. Kahit yung mga philodendron na neon, mas gumaganda sila. At saka yung mga Brazil, mas gumaganda yung variegation pag naiinitan sila, pero hindi maghapon. Tapos less pa yung mga insects at yung mga pests na dadapo sa kanila pag naiinitan sila. Number 5 na plants na hindi masyadong dinidikitan ng pest ay itong banana. Dito sa akin ha, yung variegated banana ko dito. Ito hindi ko ata ito napakita sa inyo nung nakaraan. Pero ang tibay-tibay nito talagang halaman na to. Kahit na overwater ko, na underwater ko, ang tibay niya kasi doon siya nakalagay sa may likod. So lagi ko siyang nakakalimutan. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Gandang-ganda pa rin ako sa kanya. Hindi ko lang sure kung ibebenta ko na siya or... Kasi may mga babies na to, siguro yung mga babies muna ang ibebenta ko. Kasi yung mother, parang hirap akong i-let go. Ang ganda kasi ng mga dahon niya, yung var niya, consistent, tapos ang ganda naman kasi ng ano, 'di ba? Pag naiisip mo, pagka nag-uusap-usap yung mga hindi plantita, tapos sasabihin nila, ay, parang saging lang yan ha, ba't binili mo yung ganyan, ba't halaman yan, ganyan. Parang saging lang yan, ginaganong saging lang yan, pero gusto kong sabihin, ang ganda-ganda ng variegation yan ha, mahal yan ha, gigigilak sa inyo. Pag hindi kasi plantita, hindi nila masyadong ma-appreciate yung ganda ng dahon, ganda ng texture ng dahon, mga ganun no. Pero pag plantita, kahit yung mga maliliit na ang tawag dito, yung mga maliliit na ano ng halaman, texture ng halaman, ng mga ano ng halaman ay na-appreciate mo yung mga kulay-kulay ng mga stem, mga ganun, 'di ba? Na-appreciate mo yung ganda ng halaman. Iba-iba naman tayo ng trip, 'di ba? Kung sila gusto nila mag-Mobile Legend, gusto nila mag-games lang ng mag-games, tayo naman ang kasiyahan natin. Syempre, yung mga halaman na may bagong tubo, may ugat na na gumaganda, nag-activate, mga dahon na makikinis, mga dahon na walang sira, yung mga variegation ng dahon na bagong labas, mga ganun. Yun yung kasiyahan natin. So, kanya-kanyang trip lang, di ba? Number 6 na plants na hindi masyadong dinidikitan sa akin dito sa pwesto ko ng mga pest ay ito si Big Ben, yung variegated Big Ben ko dito. Dati ang tawag ko sa kanya, variegated ear, ano nga yun? Elephant ear, yun yung tawag ko. Pero sabi nila hindi daw ganun. Kaya hindi ako sure, pero ang tawag talaga ng seller nito nung binili ko, si Big Ben. Ang ganda-ganda ako sa dahon niya kasi yung mga variegation niya, hindi masyadong nagcha-chunky, parang nag-splashes din siya, tapos parang may pahaba-habang ganito. Tapos yung matagal siya magkaroon ng mga bagong dahon ha, pero gandang-ganda ako sa dahon niya. Yung kapal ng dahon niya, tapos yung may parang patulis na dahon. Okay na okay lang sa akin kahit na hindi siya masyadong matagal, kaya hindi siya masyadong mabilis magkaroon ng mga bagong dahon. Basta yung mga dahon niya ay consistent na may variegation. Yun yung maganda sa mga ganito. Kasi yung iba kasi, katulad ng mga Monstera albo, nawawala yung variegation bigla. Parang nagre-revert siya, so nakakadismaya pagka yung mga dahon niya ay nag-revert tapos yung iba meron. Tapos, ang hirap din niya i-propagate. So, siguro yung albo ko dito ay gagawin ko, i-air layer ko na lang na pag-propagate para sure na mabubuhay ko yung propagation. Kasi naiinis na ako sa kanya. Nawawala yung variegation niya. Hahanapin mo pa talaga kung parang sasamahan mo ng dasal every dahon na lalabas sa kanya. Sasamahan mo siya ng dasal na magkaroon ka ng variegation. Kasi laging nawawala yung variegation sa kanya. Kahit ibigay mo na yung super gandang lights sa kanya, kahit talagang filtered light na maghapong light, ang makukuha niya, nag-revert pa rin siya. Katulad sa mga burley marks. Pero, etong mga Big Ben na to, kahit na hindi mo masyadong iano sa direct sun or hindi mo masyadong painitan, ipasok mo sa loob ng bahay ng 2 linggo, 2 buwan, hindi nag-iiba yung mga dahon niya, hindi nagre-revert. Number 7 na plants na gandang-ganda ako kasi hindi sila nagkakaroon ng mga sa akin, pest, ay itong bilitay ko dito. Yung dahon niya, hindi nagkakaroon ng mga damage or mga kung ano-anong mga, anong tawag doon? Mechanical damage. Unlike sa mga
Mexicanum, nagkakaroon ng mga mechanical damage. Unlike sa mga yung 69686, nagkakaroon ng mechanical damage. Pero itong mga ability ko dito, ang linis ng mga dahon niya, ang kinis ng mga stem niya. So, goods na goods siya kahit hindi mo lagyan ng pesticide ng. Iba pa rin syempre pag may pesticide kasi mas mapiprevent mo sila. So, maganda pa rin yung may prevention tayo kaysa doon sa wala. Pero kasi less na ako sa pag-spray ng mga ng mga 7, hindi masyado. Pag tag-ulan, doon ako laging nag-spray ng mga 7 kasi doon talaga din dumidikit, dumadami yung mga pest sa halaman natin, lalo na pagka hindi natutuyo ang potting mix kasi ulan ng ulan. Pero pag gantong tag-init, hindi ako masyado nag-i-spray kasi lalo na pagka talagang maalinsangan tapos i-sprayhan mo pa sila. Nasusunog yung mga dahon, parang nasisira, nagkakaroon ng mga butas. Number 8 na plants na hindi masyadong dinidikitan ng mga pest dito sa pwesto ko ay itong Magnificum. Itong Magnificum na to, nagsimula yan sa sobrang liit na mga dahon. Ano yan, parang X-breed daw yan. Pero hindi ko na inaano kasi Magnificum lang yung inaano ko. Meron akong Crystallinum dito na X-hybrid daw ng Magnificum. Pero hindi ko talaga nakikitaan yung, parang magkakaiba naman kasi talaga yung mga dahon nila. So, hinahayaan ko lang. Basta, ito ay Magnificum, parang gano'n. Hindi ko na talaga siya masyadong ni-specific kung ano yung mga hybrid nila. Maliliit lang to nung nabili ko hanggang sa lumaki na lang sila ng lumaki dito sa akin. Dati hindi ako makapagpabuhay nito. Hirap na hirap ako kasi 1 leaf lang yung binibili ko, tagpo 400, 450, mga ganun naranasan ko. Well rooted na yun nung nabili ko pero natutunaw pa rin. Pero buti na lang ngayon, nagsimula ako dun sa maliliit na mga dahon hanggang sa lumaki na ng lumaki kasi parang napagod na ako kakabili ng mahal. Ang ginawa ko, binili ko ay maliliit na lang pero maraming dahon. Tapos seedling, parang ganun ang tawag sa kanya, seedling Magnificum. Tapos lumaki na lang siya ng lumaki hanggang sa nalalagas yung mga dahon na maliliit. Tapos yung mga dahon na malaki ang lumalabas sa kanya. Mas okay sa akin yung mula sa maliit na binili ko. Yun nga lang, matagal syempreng lumaki. Pero worth it naman kasi nag-acclimate siya ng bonggang-bongga dito sa akin. Kahit matuyuan siya ng potting mix, kahit hindi ko siya didigan ng isang linggo, hindi siya namamatay. Hindi siya nagtutunaw yung mga ugat niya kasi nasanay na siguro sila sa akin sa pagdidilig ko na hindi ako araw-araw nagdidilig. Minsan every 2 days lang ako nagdidilig. Pag mainit, every other day, mga ganon. Pero pag tag-ulan talaga hindi ako nagdidilig kahit 1 week, mga ganon. Nasanay na sila sa akin, so nabuhay sila ng bonggang-bongga dito sa akin. Wala ako nakitang mga pests sa kanila. Ang ganda ng mga dahon niya, mapaharap, mapalikod. Ganda-ganda ako sa kanya. Yung mga veins niya, ang maganda pa dito kay Magnificum, parang nagkikislap-kislap yung ano niya, yung mga dahon niya. Parang meron siyang yung veins niya, merong parang ano yan, crystal ganun. Kaya siguro yung crystallinum ay tinawag na ganun kasi parang nagki-crystallize din yung mga veins niya. Number 9 na plants na bet ko talaga yung variegation plus hindi siya lapitin ng mga pest ay itong mga Epi albo ko dito. Kahit naman yung mga Epi aurea ko tsaka Epi sunburst ko ay hindi naman masyado talagang dinidikitan ng mga kung ano-anong mga pest. Pero ito talaga kahit yung mga uod hindi ako nakaano sa kanya. Kahit yung katabi niya kinain na ng uod, yung katabi siya talaga hindi talaga siya kinakain ng mga uod. Lalo na nung nakaraang tag-ulan, katabi niya talaga ay sobrang daming uod, yung maliliit. Kinain na talaga yung mga dahon. Pero siya, thriving siya na wala talagang mga dahon-dahon na may ngat-ngat. Okay na okay ako sa kanya. Pero pag minsan naman ini-sprayhan ko sila ng mga 7 or 18. Pero kadalasan kasi ngayon hindi ako masyadong nag-i-spray kasi masusunog sila pagka lagi mong ini-sprayhan. Tapos naiinitan sila kasi nakadikit na siya sa pader. Hindi ko na sila masyadong ini-sprayhan ng kung ano-ano or ng mga kasi hindi naman sila talaga lapitin. Ang ganda ng fenestration niya, ang ganda ng dahon niya, ang ganda ng mga yung mga variegation niya na hindi ganun ka-chunky, hindi rin ganun ka-constellation, parang ganun. Basta yung lahat ng variegation niya ay consistent. Yung lahat ng dahon niya ay may consistent na variegation. Cute na cute ako sa kanya kasi ang tibay-tibay nitong albo na to. Tapos, mabilis pa siyang magkaroon ng mga bagong leaves. Pagka stable mo na siya, mas mabilis na siyang dumadaming mga dahon. Number 10 na plants na very good sa pag-iwas sa pest. Pag-iwas talaga. Dito sa mga inaalagaan ko dito, ay itong na sa akin, siguro mga 2 years na ata to, mahigit. Hindi ko na matandaan kung ilang years na to sa akin eh. Basta, ito yung mga unang-unang plants ko. Ito ay yung rubber tree kong Black Prince. Yan, di ba? Ang tangkad-tangkad na niya.
ano na yan, doble ko na yan. Lagpas na siya sa ano. Tingnan mo naman, yung mga dahon yan, kompleto yan, walang lagas yan. Wala ring mga insects yan dyan sa ilalim. Wala yung pest sa ilalim. Ang madalas kong nakikita dito ay yung mga, ano lang, mga gagamba, mga sapot-sapot ng gagamba. Siyempre, di natin maiiwasan yan kasi, siyempre, yung gagamba, kung saan-saan, parang si Tarzan, talsik dito, talsik doon. Tinatamaan din itong mga black prints ko na to, pero hindi ko nakikitaan to ng mga, yung mga kuto-kuto or yung mga scale, never ko yan nakitaan. Siguro kasi hindi ko siya masyadong laging dinidiligan. Ang laki na ng pasok niya, pero hindi ko yan na-overwater, hindi ko rin yan na-underwater. Siguro, tolerable naman kasi nila yung underwater. Kaya kahit ma-underwater ko sila, caring-caring niya, yung dahon niya talaga, tandaan nyo pag may black prints kayo, or yung kahit anong mga rubber tree kung meron kayo, wag nyong laging didiligan kasi caring nila yung underwater kesa sa overwater. Mas mabilis silang masisira or matagal silang magkaroon ng dahon pag laging basa yung potting mix nila. Maraming tips pa naman about sa pagpabilis ng dumami ng mga dahon ng rubber tree or mas mapabilis mapalaki yung mga rubber tree. Meron akong video na yan dyan. Tinuro ko dyan kung paano yung mga extra, ang tawag doon, yung mga extra tips para magkaroon ng mas mabilis na rubber tree. Mas mabilis na paglaki.